Okay, nandito pa rin ako, bumabiyahe. So, itong mga 9 PM naman, hindi, may 9 AM din pala. O basta alam nyo na yun, yung mga ganitong ayokong bote na. O yung una ko nabunot, after 9 PM Rebel. Sobrang memorable na ito kasi nag-Hong Kong kami last year. Ito yung isa sa mga baon ko. Tapos bagong labas lang siya nun. Doon ko na testing. Kalamigan yung panahon nung nandun kami. Anong date ba? November. Sabi ko, sakto, bagay sa ganitong weather. Yung amoy niya para sa akin, Caed Alforsan, tapos samahan mo ng sa dulo ng dila ko yung kasama. Caed Alforsan, tapos biglang mantamis matamis na creamy. Nag-iiba. So, kinda complex siya for me. Hindi siya ganun ka diretso lang. Hindi katulad nung 9 PM para sa akin na parang mas matamis, ganun, all throughout. Ito, kung familiar ka sa Caed Alforsan, siya, pineapple yung amoy niya. Ito, ganun sa umpisa, okay, sige, may pagka-Caed Alforsan, tapos biglang transition na magiging dark. Okay din siya for me, ito pero hindi kasi siya bagay sa weather ng Pilipinas So hindi ito yung isa sa mga madali kong damputin dito sa mga 9 PM flankers. Pero yung ganung weather para sa akin, malamig. Kasi yung lamig nung time na yon, tipong pag lumabas ako sa gabi sa hotel para bumili ng pagkain, kailangan ko gago ka. Takin ng jeep to Kailangan ko mag-bonnet. Wait lang Takin ng jeep yun. Yan, kailangan ko mag-bonnet kasi nga malamig nun. So sa ganung weather para sa akin perfect siya. Hindi ko gets yung sinasabi ng mga international reviewers na pang summer. Gaano ba kainit yung summer sa kanila o gaano ba kalamig yung summer sa kanila. Pero para sa akin mas bagay siya sa, siguro hindi naman kailangan sobrang lamig, pero hindi ko siya nakakukuhang bagay sa mainit. Kasi nga, although pineapple naman siya sa umpisa, parang magiging creamy na matamis sa bandang gitna pa dulo. So hindi ko nakikitang bagay yun sa weather ng Pilipinas. Ito, 9 PM, posibleng di nyo kilala to. Ay, yung 9 PM Rebel pala, wala siyang direct na pinaggagayahan. May mga binabanggit yung ibang foreign reviewers pero hindi ako ganun ka-familiar. Si 9 PM naman, alternative sa Ultramail. Legendary Ultramail. So, ang Pacboy scent, ang Gimmick scent, ang Party Frog. Matamis. Notable na type ng mga babae yung amoy niya. Ang galing nga kasi parang ganun talaga ginawa si Ultramail minarket sa pang ganung, wait lang may mga traffic enforcers. Yun. So okay yung pagkakopya niya sa Ultramail. Para sa akin ito yung pinakamalapit before pero nagkaroon ng kakompetensya si Lion, diba? Hindi si Lion Lion, Rayhan Lion. So for the longest time, ginagamit ko siya at gustong gusto ko siya. At dati nga parang may paniniwala ako, hindi ko na kailangan ng Ultramail. Pero nung bumili ako ng full bottle na Ultramail, sabi ko hindi, kailangan ko pa rin pala ng Ultramail. May difference pa rin talaga sila. Although ang ganda na ng pagkakakopya niya, may difference pa rin sila. Nagpe-perform sa akin, may longevity, may magandang projection sa akin. Gamitin mo sa malamig, huwag mo gagamitin sa mainit. Hindi ko magets kung bakit ang dami nagtatanong na estudyante kung okay ba gamitin pang school. Para sa akin kasi hindi talaga okay gamitin sa school yung mga ganitong tipo. Kahit sabihin mong aircon sa inyo, feeling ko kasi hindi yun yung appropriate na lugar Pero personal opinion ko lang naman. Feeling ko kasi mas bagay yung mga clean and fresh lang kapag school. Yun. Kasi may mga classmates kayo na syempre, yung mas maselan, diba? Pero kasi kayong mga kabataan, pag sinabing gusto ng babae itong scent na to, sira ulo kayo. Ayan. Next.
9 AM dive. Dapat ito yung ginagamit nyo pang eskwela. Ha? Okay to, 9 AM dive. Dito sa linya na to, tama ba? Tama. Dito sa linya ng 9 AM, dito sa linya ng 9 PM, siya lang yung 9 AM. Siguro naisip nila kasi ito lang yung bagay pang umaga. So yung 9 PM rebel nga, baka pang gabi talaga yun. Siguro. Si 9 AM dive, fresh. Ano ba yung sabi nila dati? BDC tsaka YEDP daw. Tsaka parang Invictus. Hindi ko ganun ka-type si BDC. Ito na na. Marami may gusto ng BDC. Hindi ko sinasabing hindi mabango si BDC. Alam ko mabango siya. Pero syempre may kanya-kanya tayong preference. At nagiging transparent ako sa inyo sa mga biases ko, sa mga gusto ko, sa mga hindi. Hindi ko type si BDC, pero ito, nagustuhan ko nung unang gamit ko pa lang. Sabi ko nga, bakit hindi agad ako bumili dati? Parang, kasi may, yun nga, personal bias. Kamoy ng BDC. Hindi ko type. Pero nung ginamit ko siya, hindi siya BDC lang eh. Mas nangibabaw nga siguro sa akin yung, or baka hindi nangibabaw, baka ang ganda ng blend niya dun sa ibang scents na, kumbaga yung entire composition nung kung ano man yung note breakdown niya. Kasi nga, apparently, kaamoy siya ng BDC, ng YEDP, saka ng Invictus. Para siyang, sige, sabihin na nating BDC, dinagdagan ng konting sweetness. Hindi naman super bubble gummy na katulad ng Hawas o na Invictus, pero parang ganun. So, ang fresh niya, na may konting sweetness. Kapag simpleng salita, parang Hawas din eh, di ba? Pero hindi siya ganun, iba eh. Ito yung tipo ng pabango na bagay sa initan talaga. Tirik araw, pinagpapawisan, amoy sariwa ka pa din. Sariwa, parang isda eh. Ito yung tingin kong bagay sa school eh. Performance, don't expect much kapag freshy. Pero etong pabango na to, good enough siya. Parang yung iba kasi, di ba, 5 hours lang kapag fresh eh. So, lagpas doon, 6 hours, 7 hours. Well, case to case basis. Saka kung mas pagpawisin, pag acidic, mas madaling nawawala. Pero by experience, in comparison dun sa ibang freshies, okay yung performance niya. Scent niya, panalong panalo. Pwede mo siya gamitin kahit kailan. Pwede siya pang daily, literal. Ano to? 9 PM Elixir. So alternative naman to sa JPG Lemal Elixir Absolute. Linawin natin Lemal Elixir Absolute. Iba yung Lemal Elixir, iba yung Lemal Elixir Absolute. Bago lang yung bote ko ng Lemal Elixir Absolute. So, in-experience ko pa rin, gets mo kagad yung pagkakaiba nila ni Lemal Elixir. Sweeter si Lemal Elixir, or siguro pwede mo sabing youthful at mas playful. Mas mas may class si Absolute. So, ano yung difference ni Absolute tsaka ni 9 PM Elixir? Madaling ma-pinpoint. Si 9 PM Elixir para siyang Lemal Elixir Absolute plus leather. Sa opening nila ang dalawa, malapit. Siguro makakalito talaga sa hangin, ganyan. Pero pagdating after na ilang minutes, pagdating sa mid, papuntang dry down, doon na yung distinction. Hindi naman sobrang naglalayo, pero kasi pag lumabas na yung leather, yun, nag-iiba na eh. Sabihin mo kagad si 9 PM Elixir yun, hindi yun si Bulansya ba? Yan. Wala na, yun lang. 4 lang yung 9 PM flankers ko. Si 9 PM Elixir, solid din yung performance. Makukumpara ko siya sa performance ng 9 PM. Lagpas ba? Hindi, pareho lang sila. Halos pareho lang sila. Pareho silang loud, pareho silang maganda yung projection, pareho silang may magandang performance. Kailan dapat gamitin? Hindi siya okay pang mainit, hindi siya okay ba siya pang school? Parang hindi din, boy.
Siguro pang party pang dress up events. Siguro kung teenager ka, kung estudyante ka, pang prom pwede. Kung gasgas na sa inyo yung Ultra Male o yung mga 9pm, mga Rayhan Lion, baka good option to kung gusto mong kahit papaano maiba. Hindi siya kasing lande hindi siya kasing lande ng Ultra Male. Si Liman Elixir nga parang may landi din di ba? Ito lesser yung pagiging ganun. So mas classy. Yun lang, hindi ko alam kung may nakalimutan ako, lagyan nyo na lang sa comment section. Maraming salamat.